Hello there. So ito na po yung ating garden as of July 12. Ayan. Tapos tingnan natin kung gaano nakadami yung at kalago yung ating garden. So noong una, sabi ko nga medyo mahirap dito kasi ang lamig um, usually talaga yung mga ganitong panahon na nag-start ng ang ganda-ganda na ng garden, very lush na siya. Yan, ganitong July. Yung June, medyo malamig-lamig pa rin talaga. So, ito yung leeks natin. Medyo matagal pa rin to. Pero ito actually, matagal naman talaga ang leeks, no? So, kaya I understand bakit siya mahal. So, ito, mga fall harvest pa to, or bago mag-winter, nun mo siya ha-harvestin. So, lalaki yan ng mga gaganito. So, yun po ang leeks. Tapos, yung spring onion naman, yung usual na ginagamit natin. Kaya lang sa Pilipinas, isang ginagamit siya na spring onion din yung leeks din yung tawag natin sa spring onion, pero magkaiba po sila. So ito po ang leeks, lumalaki yan, tumataba yan ng ganito kalalaki yung kanyang itong base niya. So ayan. Then ito yung ating shishito pepper. Ngayon pa lang din siya gumaganda, kumakapal, no. Nung una tinatanggalan ko talaga siya ng mga bulaklak kasi ang liit niya pa, konti pa lang mga dahon niya, namumulaklak na siya. That's because nakakaranas siya ng stress, no, doon sa panahon. And pag nasistress ang halaman, kumbaga nagkakaroon sila ng response na magbunga na, para kasi nati-threaten sila, baka sila yung mamatay. So kailangan nila makapag-produce ng bunga. Kaya yon. So tinatanggalan natin para na-make sure na sila ay makapag-produce ng magandang foliage para ma-sustain nila yung magandang pamumunga once na sila ay magkaroon na ng maraming bunga. So kita natin meron na siyang mga aphids. Yun ang pangit, no, sa sili. Yung sili talaga prone yan sa aphids. Makikita natin yan dito. Nahuhulog siya, para lang siyang mga puti-puti na mataba. Tapos, yung mga yon, it's an indication na mataas yung nitrogen ng halaman. Kasi kumakain siya ng doon na-attract ang mga aphids, no. Yan, tinatanggal-tanggal lang natin na ganun yan. And then, ito naman yung mga Swiss chard natin. So, saan ba ginagamit ang Swiss chard? Sa mga ginisa, sa mga gulay-gulay din, no, sa sinigang, sinabawan, yan. Katulad ng ginagamit natin sa pechay. Ito naman na yung ating tatsoy na namulaklak na siya. So, gaano kadami naman din yung kanyang buto, no, na maipoproduce. So, kita nyo naman yan, di ba? Kaya ayan, hinayaan ko lang siya na ganyan. Tapos, dito tayo sa ayan, ito yung mga beans naman natin. Tingnan mo. Yan, ang taba na to. So pwede na itong i-harvest this one, ayan, mag-harvest tayo, no. Ito, pwede pang konting kasi ito yung magandang magandang size niya. Maghanap pa tayo kasi meron pang marami pa dyan. Maganda din na hina-harvestan ng ng regular itong ating mga beans, para naman makapag-concentrate siya sa pagpapalaki nitong mga maliliit na bunga, katulad nun, yan. So tingnan na lang natin yung mga medyo malalaki. Tapos yan, to pwede na to. So yung iba naman, hayaan na lang muna natin na mapalaki niya. Ayan. So, ang ganda, diba? Purple. And then, ayan yung iba pa. Ito ay kale. Ito ay zinnia. No? Tapos, ito naman, ayan yung mga kamatis natin na dwarf tomatoes. Ayan. Orange dream yan. Nagbubunga na rin sila. Yun, no? And then, eto, may namatay tayo dito, no, yung tomatillo natin, namatay yung isa. Hindi ko alam po anong naging cause, pero ito naman, maganda naman din siya. Itong nasa kabilang, siguro, baka nasobrahan sa, sa tubig. I don't know. Bigla na lang siya nagkaganon. And then, ito naman yung mga iba pa nating kamatis, dwarf varieties lang din to.
Ayan, talaga namumunga na siya ng maganda ngayon. Kasi maganda na ang panahon, no? Tapos, meron tayong kamote dito. Ayan, malago na din siya. Pwede nang tanggalan ng mga dahon, talbusan. Tapos ito, yung ating Swiss chard din siya. Ito, mibuna, mustard. Ayan, nilalagay namin yan sa mga noodles at sa mga kung ano-ano pa. Tapos ito din naman yung iba pang mga tomatoes natin, no? So ito yung Barry's Crazy Cherry natin. Ayan. So sa mga kamatis, pag namumulaklak na, i-shake-shake yung ganyan para naman magkaroon siya ng magandang pollination. No, magtuloy yung mga bulaklak niya. No, you don't bite that, baby. That's not like ano. You want a piece? Molika, I'll give you a pea. Dito. Ito naman, hindi ako chamba na meron siyang female at male flower. Kaya ayan, yung zucchini natin. Male flower pa lang yung binunga niya. Hindi siya na-pollinate, so hindi yan lalaki. Tapos, ito pa rin yung iba nating yan. Kita natin, medyo may sign of distress itong sili na to. Now, ito namang isa na to ay yan. Ganda naman siya. Ito, datil, pepper. Ito din, cubanelle. Tapos, tomatoes pa rin. And then, peas. So, as you can see, talaga marami ka din namang maitatanim sa ganito lang kaliit na area. Basta, i-cramp mo lang sila dyan. Tanim ka lang din ng tanim para dire-diretso yung pag-ani. No. Ayan, pinagsama-sama ko na ito sa isang meron siyang may kamatis dyan, may zinnia dyan. Ayan. Tapos dito naman, ito, Queen of Malinalco, tomatillo. Tapos ito ay cucumber. So hindi siya makagandahan, no? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako magaling magtanim ng cucumber. Buti pa to. Ayan, mga kamatis, peas. Yan, tapos, ano pa ito? Sitaw. So, we are hoping na bago mag-fall, bago lumamig ng husto ay maka-harvest naman tayo ng sitaw. So, mukhang promising naman yung ating sitaw. Oh. Ayan, wag lang siyang ma-aphids, wag lang siyang mausog. So, ito yung back area ng ating garden. Ayan. Ayun, pakita ko pala sa inyo yung isa sa, yan, may mga cosmos din dito para maganda naman din siyang tingnan. So, aside dun sa mga beans na pinakita ko kaninang hinarvestan ko, nagtanim pa ulit ako ng mga beans. Bush beans lang to. Maaga siyang mamunga. Pero, compared doon sa mga climbing beans, mas maaga din siyang natatapos sa kanyang pamumunga. So, kung gusto nyo, pwede kayo magtanim ng bush beans, tapos climbing beans para may bush beans kayo for early harvest, tapos may climbing beans kayo para sa late harvest naman. Ito yung ating talong. Ganda. Ito ang pinakamagandang talong ko so far na naitanim. Ayan. So, meron na rin siyang bulaklak. Actually, matagal lang namumulaklak to. Tinatanggal ko lang kasi ang liit niya pa nun eh. So, ngayon, hinayaan ko nang magtuloy yung bulaklak niya kasi kaya na niyang i-sustain yung yung bunga niya, if ever. Ito naman yung ating sunflower na hindi kagandahan. So, ayan. Ayan, pangisang-isa na yung mga harvest, Tapos, ito pala ito. Isa ito sa mga gusto kong variety ng lettuce kasi hindi siya nagbo-bolt, no? Itong lettuce na to. Ang tagal na to. Isa to sa pinakaunang tanim ko. Hanggang ngayon, andyan pa rin siya, no? Hindi siya yung nagbubulaklak katulad nito. Ito ay isa sa mga maaga. For cool season talaga itong klase ng lettuce na to. Kaya nung medyo uminit na, nagbolt na siya. So, mag-save din ako ng seeds na to para sa susunod meron tayong seeds niya para malamig pa lang, may harvest na tayo ng lettuce, no? And then, ito naman yung ito yung heat tolerant na lettuce. Yan. So, sa mga susunod, hoping na pag siya ay nagbulaklak, makakapag-save din tayo. So, that's it for our garden tour for today. Ayan. Keep on planting para lagi din tayong may aanihan. God bless as always and thank you for watching. Bye!